Okay, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli tayo po ay tumayo. Buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Acts chapter 1 at basahin po natin muli ng salitan ang verse 1 to verse 8. Acts chapter 1 verse 1 to 8. Salitang pagbasa po. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 8. Kung nakita na po, isang malakas at masaya. Verse 1. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Verse 2 kayo po. Until the day in which it was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Verse 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, Ye have heard. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times of the seasons, which the Father hath put in his own power. Verse 8, or together ready read. But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Tayo po lahat ay umukupungkit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, tunay na Ikaw ang may kontrol ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Maraming nangyayari sa aming pong buhay na maaari sa aming pong paningin, ito ay hindi maganda. Ganun pa man, Ikaw po, aming Diyos, ay mayroon dakilang layunin. Bakit ang mga bagay-bagay ay nangyayari sa aming pong buhay? Kami po ay naniniwala na mayroon po kayong dakilang layunin at ito po ay para sa aming kabubuti. Sapagkat Ikaw ang aming Diyos na mawain, Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Sa gabing ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyong pong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagtatapat, sa hindi namin minsan pagsunod sa iyong mga kautusan, patawad po kami aming Ama, Banal Espiritu, patawad. Muli, dalangin ko po aming Diyos, itago mo po ako muli sa iyong likuran. Wala akong ibang hangad, kundi Ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Pangalan mo ang siya may taas. Dalangin po ko po aming Diyos sa gabing ito, Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Nawa ang inyong po banal na salita na mahahayag, tumimo sa kanilang puso at isipan, at tunay na ito po yung aming po may apply sa aming pong buhay. Dalangin din po namin sa gabing ito, kapayapaan sa darating na halalan. Ipagkaloob mo po at dalangin po namin na mga kandidato, mga politician, na sila po ay magkaisa, magtulungan sa pagpapaunlad ng bansang ito. Nawa po, Panginoon, sila po ay maglingkod na may katapatan at buong puso na sila po ay maglingkod sa bayang ito. Salamat po, nawa po, Panginoon, ilagay mo po sa aming pong puso at isipan na patuloy ka naming paglingkuran at dalangin ko po na kami po ay magkaroon patuloy ng burden sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Naway patuloy namin ibahagi ang kaligtasan na ang Panginoong Sus lamang ang Panginoong tagapagligtas, hindi gawa, hindi religion. Aking binabalik sa iyo, Ama, lahat ng papurit at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Pwede na po mabo. So ngayong gabi po, mga kapatid, mga minamahal, tunay na huwag po tayo magsasawa sa pag-pray sapagkat maaaring tunay po na
maraming nagpe-pray para kay Pastor Melo at hindi ko po mabibilang kung ilan po yung nagpe-pray. Sa dami ng members sa Las Piñas o sa Supat, ay tunay na marami po nagmamahal sa kanya at maging sa ibang mga lugar, sa Pasig man o dito sa Batangas at maging sa Kabisayaan ay tunay na marami po nagpe-pray po sa kanya. Kagalakan po na marinig na talagang si Pastor Melo na meron pong bara ang kanyang ugat sa puso, pero kagalakan na marinig na hindi na po niya kailangan ng operasyon. At talagang ang Diyos ay sumasagot sa prayer, ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala. Kaya mga kapatid, mga minamahal, patuloy natin pahalagahan ang pag-pray, huwag tayong magpagod, huwag tayong magsawa. Kaya talagang isang pribilehyo na itinuro sa atin yung paglapit sa Diyos, yung pag-pray. At ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay, tunay na talagang napakaraming pagsubok. At isa nga po sa pagsubok sa buhay ni Pastor Melo, yung siya ay na-stroke, pero siya po ay patuloy na nagpapagamit na doon sa kanyang puso ang desire na magamit sa gawain, makapaglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya sa buhay po natin, tunay na talagang maraming pagsubok, pero ganun pa man, tuloy lang po tayo sa paglilingkod. So, lahat tayo, wala namang tao ang walang problema. Lahat ng tao may problema, lahat ng tao ay may pagsubok. Kaya itinuturo sa atin talaga, looking unto Jesus. Sa ating paglilingkod, ang Panginoong Sus lamang ang ating titingnan, huwag nating tingnan ang ating mga katabi, huwag natin titingnan ang mga pagsubok na dumarating sa ating pong buhay. Sapagkat dakila at malaki ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga po sa buhay po ni King David, siya po ay hindi pa hari pero nandoon ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nagawa po niyang talunin si Goliath. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sapagkat sa pribilehyo na ibinigay ng Panginoon na magamit sa kanya pong gawain. Tunay naman po yung sinabi ni Pastor Sor sa kahapon, doon sa Haibanga, na talagang magulo din naman ang aking buhay, pero ganun pa man, salamat, nagagamit po sa kanya pong gawain. So ngayong gabi po mga kapatid, sabi po ng verse 8, dito po natin kukunin ang ating pag-aaralan. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, both in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, ang title po ng mensahe ngayong gabi, God gave us power. God gave us power. Hindi po ito yung power na para ikaw ay maging si Superman. Hindi po ito yon. Hindi po ito po yung power para ikaw ay maging si Captain Barbell. Hindi po yon. Hindi po ito yung power na kapag humingi ka ng cash, ay magkakaroon ka ng 1 million. Hindi po ito yon. So, hindi po ito yung to make magic, no. So, ito pong power na ito, na hindi ito yung kapangyarihan para ikaw ay makalipad. Hindi po ito. Okay? So, ito pong power na ito, hindi po ito yung katulad ng anting-anting na napapanood sa TV. Kasi ang lahat ng may anting-anting sa mga pelikula ni Ramon Revilla at na maging ng anak na si Bo, ay doon po sa kanilang mga pelikula ay sila din naman po ay namatay. So ang anting-anting, ito po ay hindi po sa Panginoon, hindi po ito sa Diyos. Hindi itinuro ng Bible na tayo ay magtiwala sa mga bagay sa mundong ito. Ang sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 2, verse 5, tama ba? Tingnan nga po natin ang ating pong Bible at gabayan po natin ang ating pong bisita. Salamat, meron po tayong bisita ngayong gabi. So ano nga pong pangalan ng ating bisita? Yung lalaki muna? CJ. Anong bilyeto? Lalong. And then yung? Alex. Alex Gonzaga. Okay. So, purihin ng Panginoon, meron po tayong bisita ngayong gabi. At tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians chapter 2, verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
na yung ating pananampalataya at pagtitiwala ay hindi sa mga bagay sa mundong ito, hindi sa mga technology, hindi sa mga anting-anting, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan lamang ng Diyos. So kung mayroon mang kapangyarihan ng anting-anting, ito po ay hindi galing sa Diyos. Iyon po ay galing sa masama. Sapagkat kailanman ay hindi binigay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga bagay sa mundong ito. Kaya sabi ng Matthew 28 verse 18, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth." So ang lahat ng kapangyarihan ay talaga nasa Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Bible, "And ye shall receive power after that Holy Ghost is come upon you." So during that time, dito po sa Book of Acts, ang Book of Acts po ay sulat po ni Luke. During that time, ang mga alagad po, the disciples casting out devils during that time. Sila po ay nakakapagpalayas na mga demonyo. At hindi ko naman po sinasabi na sa ating panahon ngayon ay hindi tayo makakapagpalayas ng demonyo o ng diablo. So, sapagkat hindi natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. For with God, nothing shall be impossible. So, ang mga alagad po noon ay nakakapagpalayas po ng evil spirit in the blood and in the name of the Lord Jesus Christ. Kung bakit sila po ay nakakapagpalayas ng mga evil spirit po noon ay dahil po lagi nilang sinasabi na in the blood and in the name, mighty name of Jesus Christ, so they cast out devils. It is the power of God. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos. At ngayong gabi po sa ating pong pag-aaral, God gave us power. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Una, verse 8, sabi po dito, sa Acts chapter 1, verse 8, "And ye shall be witnesses unto me in Jerusalem." So witnesses. So God gave us power to have concern for the lost. To have concern for the lost. Ito po ay to evangelize the world. Na talagang ang unang ibinibigay sa atin na duty na ating tungkulin ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus, simula nung tayo ay maligtas, simula nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, is to evangelize the world. Or to have concern for the lost. Magkaroon tayo ng malasakit sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Kasi marami talaga sa mundong ito ay talagang mga nagtuturo ng mali. Marami sa mundong ito ay mga false religion, false teaching, false doctrine na itinuturo nila na sa pamamagitan ng gawa, ikaw ay maliligtas. So, kailanman ang gawa ay hindi nakakapagligtas. Opo, mabuti ang gawa. Dapat tayong gumawa ng mabuti. At ang ating gawa dito sa mundong ito, maaaring tayo ay inililigtas sa masama. Sapagkat kapag gumawa ka ng mabuti, wala kang problema. Hindi ka magkakaroon ng problema. Pero it doesn't mean na dahil sa iyong gawa, ay naligtas ka. Ang Diyos pa rin ang nagliligtas sa atin sa bawat araw. Na yung ginagawa natin kabutihan, ito'y sinusuklian ng Panginoon ng mabuti. So ginagawa niya o sinusuklian niya, ginagantihan niya ng mabuti. Pero yung gawa natin sa lupang ito, hindi ito makakapagligtas, wala itong kapangyarihan upang iligtas ang ating kaluluwa doon sa impyerno. So mga kapatid, God gave us power for us to have concern for the lost. Na nais ng Diyos na ibahagi natin ang Ebanghelyo ni Kristo upang malaman ng lahat ng tao na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Anong meron next week? Holy Week. Na next week ay isineselebrate or inaalala, pinagdiriwang ng marami na ang Panginoong Jesus ay napako sa krus. Pero sana
ay nakita ng maraming tao yung dahilan bakit napako si Kristo. Si Kristo ay napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Tinubos ng ating Panginoon Jesus lahat ng ating mga kasalanan. At ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay mayroong katiyakan ng langit. Ang sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta, pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa atin, na ibinigay niya, isinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang buktong na anak, upang ang sino mang sa kanya sasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sampalatayanan na si Kristo ay tunay na Diyos. Sampalatayanan na ang Panginoong Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, na ang Panginoong Jesus lamang ang ating Panginoong tagapagligtas. So yun po mga kapatid, mga minamahal, ito yung nais ng Diyos sa ating lahat, na magkaroon tayo ng malasakit sa mga taong mapapahamak sa impyerno. Kasi marami sa mga tao ngayon, self-righteous. Sinasabi ng mga tao ngayon, ako'y mabait, ako'y mabuti, marami akong natutulungan. Praise God kung ikaw ay nakakatulong sa kapwa. Praise God kung ikaw ay mabuti. Pero dapat maunawaan ng tao, tanggapin ng tao na tayong lahat ay makasalanan. Yun ang dapat ma-realize ng mga tao ngayon. Kasi talagang marami sa mga tao ay self-righteous. Mabait daw sila, mabuti daw sila, marami daw silang natutulungan. At ito yung dahilan na kung bakit sila ay palangit. Kailanman ang gawa ay hindi nakakapagligtas. Ang sabi po ng Roma chapter 3 verse 23, dapat maunawaan ng lahat ng tao na talagang tayo po lahat ay makasalanan, kasama po ako doon. Kasama po ako doon sa sinasabing lahat. Sapagkat dati rin akong lasenggo, dati akong may bisyo, dati akong naninigarilyo, dati akong nagsusugal, dati akong bigger house. Ano nga brother, ito yung ibig sabihin ng ABS-CBN? Alak, babae, sugal, EBS, then CBN, cabaret, bar, nightclub. Yon. Kahapon ko lang nalaman yun, ABS-CBN. Yun po ang dati kong buhay. Alak, babae, sugal, sigarilyo, then cabaret, bar, nightclub. Yun ang dati kong buhay. So sabi po ng Roma 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi na makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil sa ating pagiging makasalanan, kung bakit dinanas ng tao, kung bakit itinakda sa tao ang tinatawag na kamatayan. Ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao, hindi dahil matanda na, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa disgrasya sa motor, kundi ito yung kabayaran ng ating kasalanan. Roma chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." So iyon ang kabayaran ng ating kasalanan. At dahil sa pagiging makasalanan ng tao, ay kung bakit ang tao ay mayroong kaparusahan na naghihintay sa impyerno. Ang sabi ng Pahayag 21 verse 8, Revelation chapter 21 verse 8, "Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuglam-suglam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling." Lahat ng tao sa mundong ito ay nakapagsinungaling. Nakakapagsinungaling. Walang tao mang sa mundong ito na hindi nakapagsinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So ibig sabihin lamang po nito, malaki man o maliit ang ating kasalanan, ito'y pantay-pantay lang sa mata ng Diyos, kasalanan pa rin, at ang kaparusahan ay ang lugar ng impyerno.
So dapat ma-realize, maunawaan ng lahat ng tao na tayong lahat ay makasalanan. At nais ng Diyos na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Nais ng Diyos na talagang talikuran natin ang ating mga kasalanan. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Tinanggap ko si Kristo sa aking puso. Meron tao nagbahagi sa akin na si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. At ito rin ang nais ng Diyos sa ating lahat ngayon bilang tayong mga ligtas, bilang tayo tumanggap kay Kristo, na magkaroon tayo ng malasakit sa ating mga mahal sa buhay. Magkaroon tayo ng malasakit sa ating kaibigan. Magkaroon tayo ng malasakit sa ating katrabaho. Magkaroon tayo ng malasakit sa ating kaklase, sa ating kapitbahay. Ibahagi natin sa kanila na si Kristo lamang ang ating Panginoong tagapagligtas. Ibahagi natin sa kanila na tayo tinubos na ng dugo ng ating Panginoon Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung bakit si Kristo ay namatay doon sa krus upang tubusin, bayaran lahat ng ating mga kasalanan. At bilang siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay, nais ng Diyos sa atin ngayon ay makita ang pagbabago, paglayo, pag-iwas sa lahat ng mga kasalanan. Kaya ang una nating dapat gawin, makita sa atin dahil tayo binigyan ng kapangyarihan, concern for the lost. Nakakatuwa yung mga member doon po sa Lemery na kahit anong layo ng Jaybanga or Haybanga, Lubo, Batangas, na kahit delikado at daan, mahirap ang daan, masikip ang daan, magabok or malikabok, yung daan, nakakapagod ang papunta, nakakapagod ang pag-uwi, for the sake of the gospel. Weekly silang pumupunta doon at hindi sila napapagod na ibahagi ang katotohanan na si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Hindi sila natakot doon sa mahirap na daan. Hindi sila natakot doon sa ilog na tatawirin. Na minsan ay nabalitaan na mayroong mga grupo ng teacher, guro na namatay doon sapagkat pagdaan nila sa ilog ay sakto dumating ang isang malakas na ilog or agos ng ilog at dinala yung owner at nalunod ang mga teacher. Kahit mayroong ganong mga balita, they do not afraid. They don't afraid. Hindi sila natakot. At doon pa lamang talaga sa alanganing daan, hindi sila natakot. Palangit bakit matatakot? Ano, Brother Andrew? Pagka palangit talaga, hindi talaga natatakot ang isang tao. So mga kapatid, mga minamahal, tunay na talagang delikado yung daan. Isang pagkakamali po doon ay talagang disgrasya ang abutin. Hulog sa bangin. So mga kapatid, don't be afraid. Huwag tayong matakot na talagang ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi ng Roma chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." So don't be ashamed, don't be afraid, and don't be anguished. Huwag tayong malungkot. Tingnan ninyo, pagdating doon sa Haybanga, ang mga kapatiran ay talagang nakangiti. Ang mga kapatiran ay patuloy na umaawit. Ang mga kapatiran ay hindi napapagod, hindi nalulungkot, na kahit malayo yung mga bahay nakakatugin, kahit malayo yung mga tuturuan ng Bible study, hindi sila nagkaroon ng kalungkutan sa kanilang puso. At kaya nga naman, makikita kahapon yung kagalakan na nag-celebrate ng 1 taong anniversary ng gawain doon po sa Haybanga. At kung ako'y tatanungin kung babalik, for the sake of the gospel, babalik. For the sake of the gospel, kahit malayo. Libre naman Di ba? So, nakakain pa. So, hindi ka ba babalik? So, for the sake of the gospel, ay talagang pwede pong bumalik. So mga kapatid, mga minamahal, God given us power. Binigyan tayo ng kapangyarihan
na tayo po ay magkaroon ng malasakit sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Kaya sana sa Facebook ay ating ibahagi na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Nakakalungkot nga lamang ang mga Kristiyano ay nagagamit sa worldliness. Yun po ang katotohanan ng mga Kristiyano ay worldly din naman pag minsan. Kasi nakikita natin sa kanilang Facebook ay pinopromote or isinishare yung mga mag-boyfriend baga. Mag-boyfriend ay naghahalikan. Tapos ay magkakaroon pa ng comments. So parang pinopromote din natin ang worldliness. Minsan ang pinangaral po dito na don't, ng tawag doon, yung PDA, Public Display of Affection, na kung mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lamang ay huwag ipapakita sa daan na kayo naghahalikan at maging kahit nasa private kayo. Kasi lalo na nga delikado yung kapag private na walang nakakakita. Diba? Kapag nag-spark yung katawan, saan yan mauwi? Fornication. Sex without marriage. That is fornication. Kaya habang hindi pa kasal, kaya wala mo ng touch na yan. Kasi talagang delikado po. At ngayon talagang normal sa mga tao ang nagsasama ng hindi kasal. That is wrong. Normal sa kanila ngayon yung mga live-in partner. So mali po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ibahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay ng lahat ng tao. 2 Timothy chapter 1 verse 7 and 8. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 and 8. Sabi po dito sa verse 7, chapter 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Kaya kung meron mang pagsubok, tuloy lang sa paglilingkod. Kung meron mang problema, tuloy lang sa paglilingkod. At maaari tayong tinanggihan na ng maraming beses sa ating pagbabahagi ng kaligtasan. Pinagbagsakan na tayo ng pinto. At maraming mga kapatiran din naman o maraming naturuan ng salita ng Diyos na hindi nagpatuloy sa gawain, hindi nagpatuloy sa paglilingkod. So, tuloy lang, huwag tayong matakot, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Verse 8, Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. So ito po yung una nating tungkulin bilang tayo mananampalataya, bilang tayo mga ligtas. Binigyan tayo ng kapangyarihan to share the gospel of Christ, to have concern for the lost. Kaya kagalakang marinig na mayroong mga tatay nung sila'y maligtas ay tunay na binahagi na ng kanilang mga mahal sa buhay agad ng kaligtasan. At minsan ko nang sinabi sa inyo, si Brother Dan at yung kanyang asawa ay sila mismo nag-share ng salvation doon sa magulang ng babae at sa mga kapatid ng babae. At narinig ko last Sunday na nag-share ng salvation kay Sister Cyrene ay ang kanyang ama. Wala po ba kundi si Brother Andrew. So yun po yung ating talagang first duty. At sana sa bawat pamilya, sa bawat tahanan ay meron talagang Bible devotion. Merong pag-aaral ng salita ng Diyos. At minsan ko na nakita nga sa Facebook, hindi ko lang alam kung na-share ko na sa inyo. Masabi ng isang pulis, bakit sa kulungan pa tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit sa kulungan pa tayo magpapasa ng Bible? Ay kung pwede namang basahin ang Bible sa school. At lalo tingin sa lahat ay kung pwede basahin ang Bible, ang salita ng Diyos sa tahanan. Ay huwag na sanang hintayin pa na doon pa basahin ang salita ng Diyos sa kulungan. Yun yung nakita kong post ng isang pulis. Meron siyang karatula, then yung kanyang picture,
At yun po ang pinakatot ng kanyang sinasabi. Nakakalungkot nga naman na kung kailan nasa kulungan na, ay saka mayroong time sa pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos, ay hindi na makakatakas. Nasa kulungan eh. Kaya kahit ano pang gawin takas, ay talaga makakapakinig ng salita ng Diyos. So yun po, this is our first concern na talagang ibahagi ang kaligtasan sa lahat. Ang sabi ng Matthew 28 verse 19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." So yun po ang ating tungkulin. So God gave us power to have concern for the lost. Pangalawa, balikan po natin ang Acts chapter 1 verse 8. Ano pa yung makikita dito? Ang sabi po ng verse 8, Acts chapter 1, verse 8, "And ye shall receive power, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." So, God gave us power for us to have commitment for the Lord. For us to have commitment for the Lord. Ang nais ng Diyos talaga sa isang ligtas, sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy sa paglilingkod, hindi lulubog lilitaw. Nagpapatuloy sa pagpapagamit sa Panginoon. Nagpapatuloy na sumasamba. Patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy na nagpe-pray. Patuloy na naglalaan ng oras para sa Panginoon. Maraming tao ngayon walang oras, panahon sa Panginoon. Kasi yan po ang strategy ng kaaway. Talagang binibigyan ang mga tao ng mga alalahanin. Napakayaman na nila, pero hindi pa rin sila makatulog sa gabi. Maraming taong ganyan. Mayaman, magandang higaan, malambot na nga ang higaan, malamig na nga ang kwarto, naka-aircon na nga, hindi pa rin makatulog. Sapagkat katotohanan, hindi kayang bilhin ng pera ang masarap na kapahingahan sa gabi. Yun ang katotohanan. Ako, sinasabi ko sa inyo, maaaring maliit lang yung kwarto ko. Meron doon ay isang maliit na electric fan ba gayon. At sabihin na natin, ang aking kutsyon ay talagang single naman kasi ako eh. Di ba? Pero masarap ang tulog ko sa gabi. Nakakatulog ng mahimbing. Iyon ay dahil sa Panginoon. So maraming mayaman, meron na silang mga security guard. Talaga sila yung bantay na bantay sa kanilang pagtulog. Ang kanilang mga pintuan ay talagang doble-doble ang mga lock. Tama ba? Talagang kapag pumasok ka sa bahay ng mayaman, ay talagang napakaraming kandado, may gate na sila, may mataas na silang bakod, at ang kanila pang mga main door ay talagang fully secured, pero ganun pa man, hindi pa rin sila makakatulog ng mahimbing. Sapagkat katotohanan, hindi kayang bilhin ng pera ang masarap na pagtulog. So matatagpuan ang kapahingahan na masarap na pagtulog, ang peace of mind tanging sa Diyos lamang, sa ating Panginoong Jesus. Kaya patuloy tayong lumapit sa Kanya. So yun po, God gave us power for us to have commitment for the Lord, given us to succeed in battle. Kaya ang pagmi-ministry, ang paglilingkod, angkinin mo na ang tagumpay. Sa bawat aspect ng iyong buhay, kung ikaw ay nasa ministry, angkinin mo na ang tagumpay. Bakit? Ano sabi ng talata? Ye shall receive power. So binigyan tayo ng kapangyarihan, mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa ating buhay. Ano mang problema, meron tayong kapangyarihan na ito ay ma-overcome natin. Ye shall receive power. Kaya ang ministry, dapat talaga may commitment ang bawat mananampalataya. Kasi ang dulot nito ay katagumpayan. Nandoon yung kapangyarihan ng Diyos, hindi naman yung lakas mo.
Hindi yung lakas natin, hindi yung talino natin. Ang kailangan dito, no. Ang kailangan dito ay commitment. At nandoon na yung pangakong katagumpayan sapagkat nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Ye shall receive power, ye shall receive protection, ye shall receive promotion, ye shall receive provision. Lahat na ay nandito. Ang kailangan lamang dito ay puso, commitment natin sa Panginoon. At talagang sinasabi ng mga talata sa Matthew 28 verse 19 and 20, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So nandoon yung presensya. Ibinigay din ng Diyos ang kanyang presensya sa atin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang protection sa atin. Kaya kung ikaw ay magpapastor, di ba? Kung tinatawag na magpastor o kung tinatawag sa ministry, hindi dapat matakot. Minsan nakausap ko si Brother Dan. May calling siya eh. May calling siya. Kung tatawagin siya, talaga hindi siya tatanggi. Pero talaga nandun na sa puso niya na talagang siya ay willing siya na magpastor. At willing siya na makapag-aral sa Bible School. Kaya talagang hindi naman dapat matakot kung tayo ay inilalagay sa ministry. Kasi ang sabi nga ng Panginoon Jesus, I am with you always, even unto the end of the world. So nandoon ang kanyang power, protection, promotion. And then sabi ng Hebrews 13 verse 5, ano sabi doon? Let your conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Romans chapter 8, verse 38. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Nay, in all these things, we are more than conquerors through him that love us. So we are more than conquerors. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng commitment sa gawain ng Panginoon. Commitment sa paglilingkod sa Panginoon. At tunay na hindi ka mabibigo. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Katagumpayan ang nais ng Diyos sa ating lahat. So ye shall receive power. Kaya talagang napakaganda ng pangako ng Diyos na sinasabi po dito sa verse 37. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that love us. Romans chapter 8 verse 37. We are more than conquerors. So tayo yung mapagtagumpay. Diba? Higit pa tayo doon sa mga manlulupi. Yun po sinasabi po dito. Sa pamamagitan niya na siyang umiibig sa atin. Kaya ang kailangan po ay commitment sa gawain. Gusto nyo magtagumpay sa buhay ninyo na talagang wala kayong pagsisihan, balang araw, ay talagang ibigay natin ang ating oras sa Panginoon. Commitment ang kailangan. Huwag nating pabayaan. Kahit dumami pa ang inyong mga project sa school, kahit dumami pa ang inyong mga pagsubok sa buhay, problema sa buhay, manatili tayo na unahin natin ang Diyos kapag araw ng linggo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So commitment po ang kailangan na kahit anong dami ng ating pangangailangan, problema, ay talagang dapat nandun lagi ang ating commitment. Kahit maging busy ka pa sa trabaho, dapat ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Gawa natin ng paraan. Yun yung sinasabing commitment. Na talagang dapat. So, diba, meron tayong kasama dito. Mga coordinator. Oh. Kahit sila mayroong pangangampanya araw ng linggo. Pero nasaan sila kapag araw ng linggo? Ewan po ba?
So yun po ang tinatawag na commitment. Si Brother Jason, tricycle driver, pero hindi na niya ninais pang kumita ng pera sa araw ng linggo. Sweet lover. Si Kuya Luis talaga, oh. Okay. So, pag-araw ng linggo, nandito si Brother Jason Buenafe maghapon na umaattend. So, ganun pa man, dahil marami nga po siyang problema at matindi ang pangangailangan sapagkat may pamilya, may asawa, may anak. Pero kapag araw ng linggo ay nandito siya maghapon. So, yun ang tinatawag na commitment. So mga kapatid, mga minamahal, God given us power to have commitment for the Lord. So ye shall receive power, ye shall receive protection, promotion, and provision. And then the last, balikan po natin ang Acts chapter 1, verse 8. Ano pa yung makikita po natin dito sa verse 8? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So, ang banal na Espiritu ay nasa sa atin ng puso. Simula nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot, merong baptist. Nakikiisa doon sa mga maling katuruan. Ang sabi ng Bible, depart from all appearance of evil. Abstain from in all iniquity. So, hindi tayo dapat maging partakers doon sa mga maling katuruan. Nalaman natin ang katotohanan na talagang katotohanan na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan na talagang walang binibinyagan, walang sanggol na binibinyagan. Alam natin yan, itinuturo ng salita ng Diyos. Pero nakakalungkot, may mga Kristiyano Baptist. Makikita natin doon sa mga mayroong mga Diyos-Diyosan. At nakakalungkot na talaga sila'y nakikiisa doon sa mga sanggol na binibinyagan. Wala pong sanggol na binibinyagan sa Bible. Ang sanggol ay dedication. Inihahandog, yon ang sanggol. Pero ang bautismo ay para sa mga tumanggap na nampalataya sa Panginoong Jesus. Malinaw ang sinabi po dito, go ye therefore and teach all nations. Turuan muna. Kailangan manampalataya muna ang isang tao, maligtas muna ang isang tao, and then anong kasunod? Baptizing them. Yon ang utos ng Panginoong Jesus. Ang sanggol ay hindi pa makakapanampalataya. Ang sanggol, kung mamatay man yan, yan po ay sa langit pupunta. Sapagkat ang sanggol ay wala pang kasalanan. Opo, nandito sa laman, merong man ang kasalanan. Pero ang sanggol ay hindi pa nakakagawa ng kasalanan. Kaya kung darating sa kanya ang kamatayan, yan ang katotohanan. Merong mga sanggol pa lamang ay namamatay na. Amen po ba? Mga sanggol na hindi na talaga lumaki. Pero ang sanggol, kung mamatay man yan, yan po ay sa langit pupunta ang kaluluwa. Kaya hindi niyan kailangan na siya ay binyagan. Hindi kailangan. Wala po sa Bible na sanggol na bininyagan o binautismuhan. Ang binabautismuhan ay yung nanampalataya at ligtas. So panguli mga kapatid, mga minamahal, God given us power to have compliance for His law. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang magkaroon tayo ng pagsunod sa Kanyang mga utos, sa Kanyang batas, sa Kanyang mga kautusan. So yun po ang katotohanan sapagkat nung tayo ay hindi pa mananampalataya, nung wala pa sa atin ang banal na Espiritu, ang gusto natin gawin ay mga sarili nating kagustuhan. Yan po ang katotohanan na akala natin tama, na akala natin ay mabuti, pero marami sa ating ginagawa pala ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Akala ko okay lang mag-inom eh. Yun ang akala ko. Buti na lang hindi ako namatay. Kasi sabi, ano ba sabi? Maraming namamatay sa maling akala.
buti na lang buhay pa ako. Di ba? So dahil sa aking paglalasing ay maraming beses ako na-aksidente sa motor. Hindi ko na mabilang pa ang aking mga aksidente sa motor. Pero alam ng Diyos na ako'y tatanggap at mananampalataya kung bakit ako ay binigyan pa niya ng buhay. So God given us power for us to have compliance for His law. Ang sabi po ng Roma chapter 8, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Roma chapter 8, verse 4 to 9. Dito na po tayo magtatapos. Roma chapter 8, verse 4 to 9. Tapos na po tayo. Meron po dalawang klase ng Kristiyano. Isang spiritual Christian, yan, at ang isa po ay carnal Christian. Ang tanong sa ating lahat na nandirito ngayon, are you spiritual Christian? Ikaw ba ay isang spiritual na Kristiyano o ikaw ay isang carnal? Tingnan po natin ang Roma chapter 8, verse 4 to 9. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang isang spiritual Christian ay hindi na lumalakad sa laman. Ang isang spiritual Christian ay hindi na sinusunod ang kanyang sariling kagustuhan. Yun po ang spiritual Christian. At ang sabi po dito, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Ang isang carnal Christian ay laging madumi ang pag-iisip. Ang isang carnal Christian ay laging ang iniisip ay pangmundo. Yun po ang isang carnal Christian na hindi niya iniisip sumunod sa mga utos ng Diyos, laging pangkamunduhan. And then sabi po dito, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. So yun po ang isang spiritual Christian. Laging iniisip ay yung kapakanan ng gawain ng Diyos ni Kristo. Laging iniisip ay kung ano ang magagawa niya para sa gawain ng Diyos, para sa Panginoong Hesus. And then verse 6, for to be carnally minded, kung ikaw ay pamundo, makamundo, is death, ay kamatayan. Tunay na kapag ang isang Kristiyano na nagsasabing ligtas, nagsasabing tumanggap kay Kristo, pero ang ginagawa ay pamundo, tunay na iiksi ang kanyang buhay. So, for to be carnally minded is death. Hindi hahayaan ng Diyos na isang carnal Christian ay magpatuloy sa maling ginagawa. Hindi hahayaan ng Diyos na siya ay maka-impluwensya ng maraming Kristiyano. Kasi ang dapat nating tularan ay yung talagang tapat sa Panginoon. Yung mga spiritual Christian. But to be spiritually minded is life and peace. Kung ikaw isang Kristiyano na nag-iisip lagi ng mga patungkol sa Diyos kay Kristo, magkakaroon ka talaga ng buhay. Hahaba ang buhay mo sa mundo. Hindi ho tunay na masamang damo ay mahirap mamatay. Hindi ho tunay yun. Kung matagal mang mamatay ang isang napakasamang tao, yun po'y dahil lamang sa awat habag ng Panginoon. Nais lamang ng Diyos na magkaroon pa siya ng pagkakataong magbago. At upang sa pagharap ng taong ito, kung talaga ang taong ito hindi tatanggap kay Kristo, hindi mananampalataya kay Kristo, wala siyang maisusumbat sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, kung bakit mahaba minsan ang buhay ng isang masamang tao. Upang pagdating ng araw, kung hindi man siya magbago, wala siyang maisusumbat sa Diyos. At ipapakita sa kanya ng Diyos, napakahaba ng panahon na ibinigay ko sa iyo upang ako'y iyong tanggapin mo. So yun po yun mga kapatid, mga minamahal. Verse 7, last. Because the carnal mind is enmity against God. Yung maduming kaisipan, yun talagang ang gusto lagi masunod ang kanyang sarili kagustuhan. Ito po ay pakikipaglaban sa Diyos. For it is not subject to the law of God. Hindi ito kailanman nagpapasahop sa batas ng Diyos. And then neither indeed can be.
So mga kapatid, mga minamahal, God given us power for us to have compliance for His law upang magawa nating sumunod sa Kanyang mga utos. So nais ng Diyos sa atin ngayong gabi, mga kapatid, mga minamahal, ay magkaroon tayo ng malasakit sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Akayin natin sila sa Panginoon. Akayin natin sila. Kasi talagang ang mga tao ngayon, wala silang kaalam-alam na sila ay nadaya ng kaaway, na sila ay malayo sa Panginoon. Akala nila ay malapit sila sa Panginoon, pero katotohanan, malayo sila sa Panginoon. To God be the glory, tayo po lahat ay tuloy. Tayo po yung pumikit, tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat sa gabi ito, sa buhay ng bawat isa. Nawa, ang iyong pong banal na salita ay patuloy na nangusap sa aming lahat. Nawa kami po ay mamuhay ng lagi ayon sa iyong kalooban. Piliin namin na kami po ay maging spiritual Christian. Iwasan namin na kami maging karnal, sapagkat ang pagiging carnal Christian, ito po ay laban sa iyong mga kalooban. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Umaasa po kami nananampalataya, patuloy po titindig ang kanilang mga panalangin. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na tapat, kailanman hindi mo po pinabayaan ang iyong mga anak. Maaaring minsan dumaranas kami ng pagkabagsak o ng pagkabigo o ng pagkatalo. Pero sinabi mo po sa inyong pong banal na salita, do he fall or do we fall, we shall not be utterly cast down. For the Lord upholdeth him us with your hand. Kami po ay iyong hawak-hawak ng iyong makapangyarihan ng kamay. Maaaring kami bumabagsak, pero salamat, nandoon ibinabangon mo po kami muli. Salamat po sa inyong pong banal na salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at kapanatagan sa mga bagay na darating. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa at ng aming pong bisita ngayong gabi. Nawa maging malinaw sa kanila ang mensahe. Tanggapin nila ang aming Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.